Alam mo ba na hindi mo kailangang i-cut out ang carbohydrates para ayusin ang iyong blood sugar? Sa katunayan, ang pinakamabilis na paraan para ayusin ang iyong blood sugars ay talagang higit pa tungkol sa pagdaragdag ng mga pagkain, hindi pag-aalis ng buong grupo ng pagkain tulad ng carbs. At nakita ko ito ng personal. May daan-daan akong pasyente na nagbago ng kanilang mga numero sa loob lamang ng ilang araw sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pagkaing ito sa kanilang regimen. At hindi lamang pansamantala, kaya pa rin nilang panatilihin ang kanilang mga asukal na mababa nang walang gamot sa loob ng mga buwan at maging taon. Kaya, sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang bawat isa sa mga 10 pagkaing ito upang lubusang i-optimize ang iyong biochemistry at baligtarin ang insulin resistance sa antas ng cell, upang maibaba mo ng mabilis at natural ang iyong mga asukal, at pinakamahalaga, sa paraang sustainable. Bago ako pumasok sa una, gawin mo muna ako ng isang mabilis na pabor. Kung gusto mo ng higit pang mga video na nagpapaliwanag ng dahilan sa likod ng iyong katawan sa halip na basta bigyan ka ng gamot, pindutin ang subscribe, bigyan ito ng like, at iwanan mo ako ng komento na nagsasabi kung ano ang iyong morning fasting number ngayong linggo. Binabasa ko sila, at ang edad at mga numero ng audience na ito ay tunay na humuhubog sa susunod kong saklawin. Kaya, simulan na natin. Narito ang halos walang nagsasabi sa iyo sa isang 20 minutong pagbisita sa opisina. Ang mataas na blood sugar ay halos palaging nagsisimula sa itaas kasama ang isang hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin ay ang hormone na nagbubukas ng iyong mga cell upang ang glucose, iyon ay ang asukal sa iyong dugo, ay makalabas sa iyong bloodstream at makapasok sa cell kung saan ito dapat. Kapag ilang taon ka nang sumasakay sa blood sugar roller coaster, humihinto ang iyong mga cell sa pagsagot sa pinto. Kumatok at kumatok ang insulin, at nananatiling sarado ang cell. Tinatawag namin iyon na insulin resistance. Ang iyong pancreas ay nagbobomba ng higit pa at higit pang insulin upang makabawi umakyat pa rin ang iyong blood sugar, at ang karaniwang sagot ay isang reseta na nagdadagdag pa ng mas maraming insulin sa isang sistema na nalulunod na rito. Gumagawa ng pera ang sistema kapag nanatili kang may sakit, hindi kapag gumaling ka. Iyon ay ekonomiya, hindi mali siya. Walang kita at walang oras sa maikling pagbisita sa opisina upang turuan ka kung paano direktang nakikipag-usap ang pagkain sa iyong insulin receptors, kaya gagawin ko. Ang pangalan ko ay Dr. Guillermo at bawat isa sa mga pagkaing ito ay gumagawa ng isa sa 3 trabaho. Pinapabagal nito ang papasok na asukal, pinapalamig nito ang pamamaga na nagpapanatiling bingi ang iyong mga cell sa insulin, o binubuhay muli nito ang insulin receptor upang gawin ng iyong sariling katawan ang trabahong dinisenyo ito. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng date bukas. Idagdag mo sila sa loob ng susunod na ilang linggo at i-stack ang mga ito. Ipapakita ko sa iyo ang una. Ang unang pagkain ay buto ng fenugreek. Ito ay maliliit, matitigas, amber-colored na buto, at makikita mo sila sa spice aisle ng halos anumang grocery store sa halagang ilang piso. Kung babaliwalain mo ito dahil mukhang exotic, lumalampas ka sa isa sa pinakamakapangyarihang blood sugar tool sa shelf, at ito ay mas mura kaysa sa kape mo. Narito ang ginagawa ng fenugreek sa loob mo. Ang buto ay puno ng isang soluble fiber na tinatawag na galactomannan. Kapag tumama ito sa tubig sa iyong tiyan, lumalaki ito sa isang makapal na gel. At ang gel na iyon ay pisikal na pinapabagal kung gaano kabilis naglalabas ng carbohydrates ang iyong tiyan patungo sa iyong maliit na bituka. Ang mas mabagal na paglabas ay nangangahulugang tumutulo ang asukal sa iyong dugo sa halip na bumaha ito. Walang baha, walang giant spike, walang panic dump ng insulin. Bukod pa rito, may dala ang fenugreek na amino acid na nag-uudyok sa iyong pancreas na maglabas ng insulin nang mas mahusay at tumutulong sa iyong muscle cells na kunin ang glucose. Sa aking sariling practice, nakita kong bumababa ang fasting numbers sa loob ng isang linggo o 2 sa ganito lamang. Upang gamitin ito, kumuha ng 1 TSP ng buong buto at ibabad sa isang baso ng tubig magdamag. Sa umaga, inumin ang tubig at kainin ang softened seeds bago ang almusal. Kung masyadong mapait ang lasa, gilingin at haluin ang kalahating teaspoon sa yogurt o iwiwisik sa itlog. Simulan ng mababa. Malakas ang fiber na ito at kailangan ng iyong bituka ng ilang araw upang mag-adjust. Numero 2 ay kanela at halos tiyak na mayroon ka na nito sa iyong cabinet, ngunit mahalaga ang uri na mayroon ka at karamihan ay nakakakuha ng mali. Ang karaniwang grocery cinnamon ay cassia at may dala itong compound na tinatawag na coumarin, na mahirap sa atay sa malalaking pang-araw-araw na dosis.
Ang gusto mo ay Ceylon cinnamon. Minsan may label na true cinnamon. Ito ay mas banayad, mas ligtas inumin araw-araw, at ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente na bilhin. Ang nagpapagana sa kanila ay isang grupo ng polyphenols. Iyon ay natural na plant compounds na kumikilos, halos tulad ng insulin mismo. Tinutulungan nila ang iyong insulin receptors na hawakan ng mas mahigpit ang glucose at pinapabagal nila ang tiyan mula sa paglabas ng masyadong mabilis pagkatapos ng pagkain. Totoo at masusukat ang epekto. Ang pananaliksik mula sa Human Nutrition Program ay natuklasan na sa ilalim ng kalahating teaspoon araw-araw ay makabuluhang nagpababa ng fasting glucose sa mga matatanda na may type 2 diabetes. Kung lalampasan mo ito, iniiwan mo ang isang madaling panalo sa iyong spice rack. Gamitin ang humigit kumulang 1 kapat hanggang kalahating teaspoon ng Ceylon cinnamon araw-araw. Haluin sa iyong oatmeal, kape, o smoothie. Ang trick ay ipares ito sa isang carbohydrate meal dahil iyon mismo ang oras na gusto mong mas mahigpit ang paghawak ng iyong receptors at pabagalin ang tiyan. Pangatlo sa listahan ay broccoli sprouts at bigyan mo ng malapit na pansin dito dahil ito ang pinaka-underused na pagkain sa buong video na ito. Hindi buong broccoli, ang maliliit na 3-araw na sprouts. Balewalay ng pagkakaiba at mawawala sa iyo ang halos lahat ng benepisyo. Punong-puno ang broccoli sprouts ng isang compound na tinatawag na sulforaphane, at ang sprouts ay naglalaman ng 50 hanggang 100 beses pa ng higit dito kaysa sa isang ulo ng mature broccoli. Ginagawa ng sulforaphane ang isang bagay na wala sa iba pang pagkain sa listahang ito na kasing direkta. Pumupunta ito sa iyong atay at pinatahimik ang overnight glucose factory. Gumagawa ng asukal ang iyong atay habang natutulog ka at sa insulin resistance, gumagawa ito ng masyadong marami. Kaya marami sa inyo ang gumising na may mataas na fasting number na hindi maipaliwanag. Isang 2017 study mula sa isang universidad sa Europa ay nagbigay ng concentrated sulforaphane sa mga taong may type 2 diabetes at nagpababa ng masusukat ng kanilang fasting blood sugar na may pinakamalakas na epekto sa mga taong pinakamahirap kontrolin ang asukal. Maaari mong palaguin ang broccoli sprouts sa iyong sariling counter sa isang garapon ng mura o bilhin sa produce section. Isang maliit na dakot, 1 kapat na tasa sa salad o sandwich sa karamihan ng mga araw ay sapat na. Huwag lutuin ng matigas dahil sinisira ng mataas na init ang aktibong compound. Kainin ng hilaw o bahagyang nalanta. Hanggang dito, bawat pagkain ay gumawa ng parehong tahimik na trabaho. Pinapabagal ang asukal o binubuhay ang reseptor at tayo ay nasa 3 pa lamang. Ang susunod na 4 ay ang mga nagbabago sa mga pagkain na kinakain mo na. Kung may kaibigan o miyembro ng pamilya na nakikipaglaban din sa kanyang mga numero, ipadala sa kanya ang video na ito dahil ito ang mga bagay na walang nakaupo at nagpaliwanag. Gayunpaman, numero 4 ay ang abukado. Iniisip ng marami na ito ay taba na iwasan dahil sa calories, at ang takot na iyon ay nagkakahalaga sa kanila. Ang taba sa abukado ay monounsaturated fat, parehong pamilya ng olive oil, at isa ito sa pinaka-blood sugar-friendly na bagay na maaari mong ilagay sa plato. Ang dahilan ay simple. Ang malusog na taba at fiber sa loob ng abukado ay pinapabagal ang buong pagkain mo. Kapag nagdagdag ka ng kalahating abukado sa plato ng kanin o tinapay, hindi mo inaalis ang carbohydrate. Inilalagay mo ang preno sa kung gaano kabilis ito nagiging blood sugar. Dahan-dahang umakyat ang glucose sa halip na sumirit. Sa paglipas ng panahon, ipinakita rin na pinapabuti ng monounsaturated fat ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas mabilis sumasagot ang iyong mga cell sa katok ng insulin. Sa aking karanasan, ito ang pinakamadaling pagkain sa listahan na gawing ugali dahil ginagawa nitong mas busog ang pagkain at humihinto ka sa pag-abot ng merienda 1 oras mamaya. Kalahating abukado araw-araw ay isang makatuwirang halaga. Ilagay sa iyong itlog sa umaga, i-mash sa whole grain toast, o idagdag sa salad na may starch na. Saan man may carbohydrate ka, pinapakalma ng abukado ang impact. Panglima ay chia seeds. Ito ay maliliit na gray at black seeds, at sobra ang kanilang impact sa kanilang laki. Kung nakita mo na ang chia na nakaupo sa likido at nagiging pudding, nakita mo na kung paano ito gumagana sa iyong bituka. Ang chia ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng soluble fiber na mabibili. Kapag nakipagkita sa tubig sa iyong tiyan, nabubuo ang parehong makapal na gel na pinag-usapan natin sa fenugreek. At ang gel na iyon ay bumabalot sa carbohydrates sa iyong pagkain at pinapabagal ang pagsipsip nito ng lubusan. Dahan-dahan at steady ang paglabas ng asukal,
kaya iniiwasan mo ang spike at crash na nagiiwan sa iyo na nanginginig at gutom isang oras mamaya. May dala rin ang chia na plant-based omega-3 fat na tumutulong na pakalmahin ang low-grade inflammation sa ilalim ng insulin resistance. Palamigin ang pamamaga at nagsisimulang makinig muli ang mga cells sa insulin. 1 hanggang 2 tablespoons araw-araw ang sapat. Haluin sa yogurt, ilagay sa baso ng tubig na may lemon o i-blend sa smoothie. Bigyan ng 10 minuto upang mag-gel bago inumin at uminom ng maraming tubig kasama dahil kailangan ng lahat ng fiber na iyon ng likido upang gumalaw. Numero 6 ay matabang isda at ang ibig kong sabihin ay salmon at mackerel particular. Hindi gumagana ang isa na ito sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagkain. Gumagana ito sa mas malalim na problema, ang dahilan kung bakit naging bingi ang iyong mga cells sa insulin sa una. Malaking bahagi ng insulin resistance ay dahil sa chronic inflammation. Kapag tahimik na namamaga ang iyong katawan taon-taon, pisikal na nakakasagabal ang pamamagang iyon sa insulin signal sa ibabaw ng cell. Ang salmon at mackerel ay puno ng 2 omega-3 fats, EPA at DHA, at ito ay kabilang sa pinakamakapangyarihang natural anti-inflammatory compounds na alam natin. Pinapababa nila ang inflammatory signals, nagiging mas malusog ang cell membrane, at nagsisimulang gumana ng tama ang insulin receptor. Sa aking 15 taong practice, ang mga pasyente na kumakain ng matabang isda 2 beses sa isang linggo ay may mas kalmado, mas stable na mga numero, at mas magandang blood pressure kasama nito. Layunin ang 2 serving sa isang linggo, humigit kumulang kasing laki ng iyong palad bawat isa. Wild salmon, mackerel, sardines, at herring ay lahat ay mahusay. I-bake, i-grill, o bilhin ng delata kung mas madali sa budget. Ang delatang mackerel at sardines ay ilan sa pinakamura, pinakamakapangyarihang pagkain sa buong video na ito. Pang-7 sa listahan ay walnuts. Sa lahat ng nuts, ito ang una kong itinuturo sa aking mga pasyente dahil sa ginagawa nito sa lining ng iyong blood vessels at sa iyong insulin ng sabay. Mayaman ang walnuts sa polyunsaturated fat at parehong plant omega-3 na nasa chia. Pinapabuti ng fat na iyon ang function ng iyong endothelium, ang manipis na lining sa loob ng iyong blood vessels, na isa sa unang nasisira ng mataas na blood sugar. Kasabay nito, ang taba, fiber, at protina sa walnuts ay binabawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos ng pagkain at ipinakita na nagpapababa ng fasting insulin na ang numero sa ilalim ng iyong blood sugar na nagsasabi kung gaano kahirap ang pagpupursige ng iyong pancreas. Kumain ng maliit na dakot bilang merienda sa halip ng crackers o cookie at ginawa mo ng flatline ang isang sugar spike. Ang maliit na dakot ay humigit kumulang 1 kapat na tasa o 7 hanggang 10 buong walnuts. Panatilihin ng raw o dry roasted, hindi ang candied o honey-coated. Gamitin upang palitan ang isang processed snack, hindi idagdag sa isa. Numero 8 ay itlog, buong itlog kasama ang yolk. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ang mga tao na ang yolk ang kaaway at ang masamang payo na iyon ay nag-udyok sa mga tao patungo sa matamis na breakfast cereals na mas masahol para sa kanilang blood sugar. Hayaan mong ituwid ko iyon. Ang buong itlog ay halos purong protina at taba na may halos walang carbohydrate. Ibig sabihin sa sarili nito, halos hindi ito gumagalaw ng iyong blood sugar. Ngunit ang tunay na mahika ay ang tinatawag ng mga doktor na second meal effect. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa itlog sa halip na tinapay o cereal, pinapanatili mong steady ang iyong blood sugar, hindi lamang sa almusal, kundi hanggang sa tanghalian. Papasok ka sa susunod na pagkain na may mas kalmadong mga numero at mas maliit na spike. Pinapanatili ka ring busog ng protina at taba, kaya tahimik na nawawala ang mid-morning cravings na nagpapadala sa iyo sa cookie jar. Sa aking practice, ang pagpapalit ng cereal breakfast sa 2 o 3 itlog ay isa sa pinakamabilis na pagbabago na nakikita ko sa morning glucose reading. 2 o 3 buong itlog sa umaga ay isang solidong target para sa karamihan. I-scramble, i-boil ng maaga para sa linggo, o idagdag ang ilang spinach. Ilagay ang abukado mula kanina sa ibabaw, at nagtayo ka na ng halos perpektong blood sugar breakfast. Numero 9 ay apple cider vinegar. At ito ang may pinakamabilis na nakikitang epekto sa glucose meter sa lahat sa listahang ito. Kung may meter ka sa bahay, mapapanood mo itong gumana ngayong gabi. Ang aktibong sangkap ay acetic acid. Ginagawa nito ang 2 bagay ng sabay. Pinapabagal nito ang paglabas ng tiyan, kaya dahan-dahang dumarating ang carbohydrates sa iyong bloodstream. At tinutulungan nito ang iyong mga kalamnan na hilahin ang glucose mula sa dugo
at gamitin bilang gasolina. Malakas ang pananaliksik dito. Ang trabaho na pinangunahan ni Dr. Carol Johnston sa isang universidad sa Amerika ay natuklasan na isang tablespoon ng suka bago ang carbohydrate meal ay nagpababa ng after-meal blood sugar spike ng humigit kumulang 20% sa mga taong may insulin resistance. Iyon ay epekto na tulad ng gamot mula sa isang bagay na nagkakahalaga ng ilang piso ang bote. Kumuha ng 1 tsabata SP at mahalaga ito, diluted sa isang buong baso ng tubig 10 hanggang 50 na minuto bago ang pagkain na may carbohydrates. Laging dilutin, huwag inumin ng diretso dahil mahirap sa ngipin at lalamunan ng acid. At kung umiinom ka na ng gamot para sa blood sugar, kausapin muna ang iyong doktor dahil ang suka kasama ang gamot na iyon ay maaaring magpababa ng asukal ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ang ika-10 pagkain ay lentils, at ito ang nagpapatunay sa buong punto ng video na ito. Ang lentils ay isang carbohydrate at ibababa nito ang iyong blood sugar. Narito kung paano gumagana iyon. Binubuo ang lentils mula sa isang mabagal na carbohydrate na tinatawag na resistant starch na nababalot sa soluble fiber at malusog na halaga ng plant protein. Ang kombinasyong iyon ay nangangahulugang dahan-dahan at steady sa loob ng mga oras ang paglabas ng glucose sa loob ng lentil sa iyong dugo, sa halip na lahat ng sabay. May dala rin sila ng second meal effect, kaya isang mangkok ng lentil soup sa tanghalian ay nagbibigay sa iyo ng mas steady na asukal hanggang gabi. Sa klinika, ang pagpapalit ng puting kanin o puting patatas sa lentils ng ilang beses sa isang linggo ay isa sa pinakamaasahang paraan na alam ko upang ibaba ang A1C na ang iyong threshold average blood sugar. Layunin ang kalahating tasa hanggang isang tasa ng lutong lentils ng ilang beses sa isang linggo. Gamitin sa sopas, nilaga, o malamig na salad kasama ang olive oil at isang splash ng suka na binanggit natin. Busog sila, mura, at pinahaba ang pagkain ng higit pa kaysa sa halos anumang iba pa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo tungkol sa isang tao na tatawagin nating Maria. 63 taong gulang, kamakailan nagretiro, lumapit sa akin na natatakot dahil ang kanyang fasting sugar ay nasa paligid ng 180 at sinabi ng kanyang doktor na oras na magdagdag ng pangalawang gamot. Ayaw niyang gastusin ang natitirang buhay sa pag-akyat sa hagdan ng gamot at natakot siya sa patutunguhan dahil nakita niya ang kanyang sariling ina na mawalan ng mga daliri sa paa at pagkatapos ay ang kanyang paningin dahil sa parehong sakit. Hindi namin pinutol ang kanyang carbohydrates sa wala. Nagdagdag kami ng itlog at abukado sa umaga sa halip na cereal, isang tablespoon ng suka bago ang kanyang mas malalaking pagkain, lentils na ipinalit sa puting kanin, walnuts sa halip ng hapon na cookie, matabang isda 2 beses sa isang linggo, kanela sa kanyang kape, at broccoli sprouts sa kanyang sandwich sa tanghalian. Sa unang linggo, nagsimulang bumaba ang kanyang fasting numbers. Sa loob ng tribuan, kasama ang kanyang sariling doktor, tuluyan na siyang nakalabas sa pangalawang gamot at ang kanyang A1C ay lumipat mula sa diabetic range patungo sa normal. 2 taon mamaya, nananatili ito. Hindi siya nagutom sa sarili. Kumain siya ng mas maraming pagkain, tamang pagkain lamang, at ang kanyang sariling katawan ang gumawa ng iba pa. Kaya, hayaan mong pagsamahin ko ang lahat ng temen ito dahil ito ang dahilan kung bakit gumagana sila kapag nabigo ang pag-cut ng carbs lamang. Bawat isa sa mga pagkaing ito ay nagbibigay muli sa iyong insulin ng trabaho nito nang hindi ka pinagugutom. Pinapabagal ng fiber foods ang glucose kaya hindi kailanman nagpapanik ang iyong pancreas. Pinapalamig ng isda, walnuts at chia ang pamamaga na nagiging sanhi ng pagka-jam ng signal. Ang kanela at suka ay lumalapit mismo sa insulin receptor at tinutulungan itong hawakan muli. Gawin iyon pagkatapos ng pagkain, araw-araw, at ang cell na tumigil sa pagsagot sa pinto ay dahan-dahang nagsisimulang bumukas sa unang katok muli. Iyon ang ibig sabihin ng pagbaligtad ng insulin resistance sa antas ng cell. At kapag nangyari ito, pinapanatili ng iyong katawan ang iyong asukal ng mag-isa, na siyang eksaktong dahilan kung bakit nanatiling mababa ang numero ni Maria sa loob ng 2 buong taon. Bago ko ibigay ang plano ngayong gabi, kailangan kong iguhit ang isang malinaw na linya. Kung ikaw ay nasa insulin o sulfonylurea, isa sa mga mas lumang blood sugar pills, maaaring ibaba ng mga pagkaing ito ang iyong asukal nang sapat na mabilis na ang dosis ng gamot mo ay biglang masyadong mataas at maaari kang mahulog sa mababa. Kaya, idagdag ang mga pagkaing ito kasama ang pagmamasid ng iyong doktor sa iyong mga numero at hayaan silang ibaba ang dosis ng gamot habang bumubuti ang iyong katawan. Huwag tumigil sa anumang reseta ng mag-isa
Dalhin ang listahang ito sa iyong susunod na appointment sa halip. Kaya, narito ang gagawin mo ngayong gabi. 5 simpleng hakbang. Una, bukas ng umaga palitan ang iyong cereal o tinapay ng 2 o 3 buong itlog at kalahating abukado. Ang isang swap na iyon ay nagbabago ng iyong blood sugar para sa buong araw. 2, ngayong gabi ibabad ang 1 teaspoon ng fenugreek seeds sa isang baso ng tubig at inumin ito sa unang bagay sa umaga. 3, bumili ng Ceylon cinnamon, hindi cassia, at simulan ang 1 kapat na teaspoon araw-araw sa iyong kape o oatmeal. 4, bago ang iyong pinakamalaking carbohydrate meal bukas, kumuha ng 1 teabottle XP ng apple cider vinegar sa 1 buong baso ng tubig 15 na minuto ng maaga. 5, sa linggong ito palitan ang puting kanin or puting patatas ng lentils nang hindi bababa sa 2 beses at ilagay ang matabang isda sa menu 2 gabi. I-stack ang mga ito sa loob ng susunod na 2 linggo. Hindi mo inaalis ang mga pagkaing mahal mo. Nagdaragdag ka ng mga pagkaing nagpoprotekta sa iyo. Ngayon, ang lahat ng ginawa natin ngayon ay nagpapababa ng iyong asukal sa araw at pagkatapos ng mga pagkain, ngunit maraming sa inyo ang nagsabi sa akin ng parehong kakaibang bagay na ang pinakamataas na reading mo sa buong araw ay unang-una sa umaga bago ka pa kumain ng kahit isang kagat. Nag-fasting ka buong gabi at tumaas pa rin ang iyong asukal. May tiyak na dahilan kung bakit ginagawa iyon ng iyong atay habang natutulog ka at may paraan upang patayin ito. Gumawa ako ng video na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyayari sa magdamag at kung paano gumising sa mas mababang numero. Ilalagay ko ito dito sa screen. Panoorin mo ang isa na iyon sa susunod at makikita kita roon. Kalusugan paglampas 5.